Sa gitna ng pagkawala at pagkawatak ng dating samahan, nagkaroon ng mahalagang meeting ang mga natirang matitibay. Kasama rito sina Ambush, Cute Emaw, Lady Talking Heart, Nightcaller, Blue Tartine, Green Apple, at mahigit 20 pang-members. Layunin nila, ipagpatuloy ang samahan. Sa pamumuno ni Founder Ambush, muling binuo ang grupo. Mga unang opisyal noon, Nightcaller, President, Lady Talking Heart, Vice President, Cute Emaw, Secretary, Blue Tartine, Sergeant-at-Arms General. Pagkatapos ng meeting, isang utos agad ang ibinigay ni Ambush. Mandatory recruitment. Kailangan lumaki muli ang samahan. Kailangan bumangon muli ang pangalan. Pero alam mo ba, bakit si Nightcaller at Green Apple ay naging extra na lang sa history ng FTCI? Abangan. Nagtapos ang meeting na may bagong pag-asa at para sa panibagong kabanata ng samahan. Agad nagbigay ng mga utos si Founder Ambush sa piling miyembro. Si Blue Tartine, inatasang magtatag ng chapter sa San Fernando, Masbate. Si Cute Emaw, na atasang manguna sa online recruitment gamit ang sikat noon na FM radio text promos. Magte-text sa DJ at babasahin ang cellphone number para sa mga gustong sumali sa Fanatics. Samantala, sina Ambush at Lady Talking Heart ay abala sa paggawa ng application form. At dito isinilang ang bagong pangalan, Fanatics Texters Club. Hango pa rin ito sa dating pangalang Fanatics, ngunit pinalitan ang salitang clan at ginawang club. Pero dahil mas kilala ng lahat ang dating pangalan, marami pa rin ang patuloy na tumatawag dito bilang Fanatics Clan. Hindi ito masyadong pinansin ni Ambush. Dahil para sa kanya, ang mahalaga ay maibalik ang sigla ng grupo. Lingid sa kaalaman ng lahat, wala talagang problema kay Ambush pagdating sa manpower. May sarili na siyang grupo noon bago pa man mawala ang Fanatics Clan. Kumuha siya ng 5 mula rito at isinama sa FTCI. Isa sa mga ito ay si 80 Siyam. Dahil maluwag noon ang pagsali, mahigit 40 members agad ang na-recruit sa MCTI compound, UPA at TARA, bukod pa sa grupo ni 80 Siyam. Mabilis ding dumami ang na-recruit ni na Cute Emaw at Lady Talking Heart. Habang si Blue Tartine naman, matagumpay na na-recruit sina Pink Petals at marami pang iba sa San Fernando. Isa sa mga na-recruit ni Pink Petals ay si Honey Babes. Noong February 2006, ngunit kabaliktaran ang nangyari sa magkasintahang sina Nightcaller at Green Apple. Walang malinaw na dahilan, wala silang naipasok na recruits. Mas lumala pa nang may mga ulat kay Ambush na si Nightcaller umano ay nanghihiram ng pera sa ilang members. Kinausap agad ni Ambush si Nightcaller. Ang paliwanag nito, nawala raw ang cellphone ni Green Apple. Nagkaroon pa ng plano na mag-contribution ang lahat ng members para makabili ng bagong cellphone na gagamitin di umano para sa FTCI, pero hindi ito pinayagan ni Ambush. Dito nagsimulang mabiyak muli ang pundasyon ng samahan. Ngunit hindi na tinag si Ambush. Kumpiyansa siyang kahit wala ang suporta ni na Nightcaller at Green Apple na parehong officers at kilalang pangalan sa FM radio noon, may sapat pa rin siyang taga-suporta upang ipagpatuloy ang grupo. Kalaunan, nagtayo ng sarili nilang grupo sina Nightcaller at Green Apple kasama ang kanilang mga followers. Dahil dito, si Lady Talking Heart ang naging acting president at siya rin ang kinilala ni Ambush bilang kauna-unahang president ng FTCI. Abangan sa episode 3, paano lalo pang lumakas ang FTCI sa kabila ng pagkakahati.